Sa punto pong ito, makapanayam natin si Colonel Restituto Padilla Jr., tagapagsalita ng AFP. Magandang hapon po, Colonel Padilla. Lala, magandang hapon at sa lahat po na nanonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto po namin malaman, ano po ba talaga ang nakahadlang? Kasi nabanggit nyo na meron hong parang hindi nasasabi itong PNP-SAF kaya nahirapan po na tumulong ang puwersa ng AFP. Ano po yun eksakto, sir? Base dun sa fact-finding namin, actually ang fact-finding namin nakakonsentrate lang sa naging role ng ating armed forces o ng sandatang lakas dun sa mga kaganapan noong 25 ng Enero na nakaraan. So lumalabas sa aming nakalam na medyo napaka-kaunti ng impormasyon na ibinigay ng liderato ng SAF na nandun sa lugar upang makatugon sa kanila ang ating armed forces dun sa lugar. Ang unit ng 6th Infantry Division na pinamunuan ni General Pangilinan ang siyang nagsaad nito at naniniwala sila na kung sana nabuo lang nila yung tinatawag na complete picture, natanggal nila yung napakakapal na tinatawag nating fog of war o yung kakulangan ng impormasyon at nagampanan sana nila ng mas maganda ang kanilang pagtugon. Pa naming malaman kung ano po yung partikular na tanong na hindi ho na ibigay ng PNP-SAF kaya po ito yung naging problema rin sa komunikasyon? Ayaw po naming pangunahan muna yung mga magiging findings ng Board of Inquiry at may ginawa po kaming fact-finding at ibibigay po namin sa kanila itong aming nakuhang mga datos na to at mga statement na galing sa ating mga tauhan. So yun nga po ang subject natin na naisa nang ipamahagi sa ating mga kaibigan sa media. So sa punto pong ito, iiwan ko po muna sa kanila yon at hintayin po natin na maibigay natin sa inyo yung sinasubmit namin na report. Kung matapos po ito, kayo na mismo makapaghuhusga kung ano po ang mga impormasyon na yan na kinakailangan. Pero sa punto pong ito, yung pinaka-importante po ay yung eksaktong mga lokasyon ng mga grupo nila. Para ho sa kaalaman namin kasi kayo po talaga yung eksperto, hindi ho ba, sa mga ganyang operasyon. Pag ganito pong napakasensitibo po ng operasyon, gaano ho dapat katagal ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng PNP-SAF at sa AFP? Ang pagpaplano po sa isang operasyon ay kinakailangan may lead time na medyo matagal. Nandyan po papasok ang pag-aaral dun sa terrain o sa lugar. So kung ano po ang magagandang tinatawag na pasukan at labasan. Isa pa po yung konsiderasyon ng mga taong nandyan sa loob, kung sino ang maaasahan mong tutulong sa iyo at hindi. At ano pa mang impormasyon na makapagbibigay sa iyo ng karagdagang advantage. So lahat po yan kasama sa planning. At isa pa po, yung sa gagawin mong movement, kung anong klaseng suporta ang kinakailangan. Lahat po yan pinagpaplanuhan. Naintindihan po namin na baka hindi po ipinagbigay alam ito dahil pinangangalagaan po nila yung seguridad na gusto nilang i-maintain yung element of surprise na tinatawag. Pero hindi po naging magandang resulta kasi kinatnan po nito ay yung pagkawala ng impormasyon sa maaaring tumulong ay wala doon. Pero nabanggit ho na kung may nasabi ho yung impormasyon na kailangan ng AFP na nire-respeto po namin kung ayaw nyo po munang sabihin. Kung nasabi po ba yon, posibleng nabago yung sitwasyon at nakaresponde po ng maayos ang puwersa ng AFP? Yun po ang lumalabas dun sa fact-finding na sinabi ng ating mga kasamahan na nasa 6th Infantry Division. Kung naibigay lang po sa kanila lahat ng kanilang hinahanap na impormasyon at hindi paunti-unti at yun po kagad ay naibigay, maaari pong nagawa nila ang dapat nilang paghahanda at ang kanilang dapat na kaukulang tulong. Colonel, kamusta naman ho ang sitwasyon ngayon sa Mindanao? Meron po bang impormasyon o may bagong banta po ba tayong namomonitor? Ang ating alert level po, tulad pa rin po nung dati matapos yung sagupaan noong 25 January. Hindi pa po tayo nagbababa dahil medyo mataas pa po ang tensyon. Yun nga po ang panawagan namin na sa lahat ng armado dyan sa lugar, nagdadagdag po tayo ng visibility sa pamamagitan ng mga checkpoint. Ang layunin naman po nito ay mapangalagaan lang natin yung
seguridad ng ating mga kababayan sa mga lugar na yan, lalo na yung mga gumagamit ng mga daanan. Wala pong tinatarget na mga grupo ngayon. Wala pong opensiba na ginaganap at ang nais po natin ay maibalik sa normal ang takbo ng pamumuhay dyan para na rin ho sa mga kababayan natin. Kinabanggit nyo rin ho, may tensyon. Ibig sabihin ho ba, nagdagdag tayo ng puwersa at posibleng magdagdag pa, Colonel? Ang puwersa natin na nandyan ay pareho pa rin maliban lang sa pagdating ng grupo ng 6th Marine o 5th Marine Battalion na tama-tama naman na nag-rotate galing sa Zamboanga at saka sa Jolo. Yan po kasi ang kanilang major brigade. Nandyan ho yung headquarters ng brigade nila. Kaya bumalik lang po sila dyan matapos nilang tinupad yung kanilang mission dyan sa may lugar ng Zamboanga at saka sa Jolo. Okay. Colonel, sa ito pong nangyari na ito, bagaman nakakalungkot, ano ho ba yung magiging maaring susunod na hakbang ng AFP para maiwasan ng mga ganitong uli na pangyayari? Actually, meron naman po tayong mga nakalathala at nakasulat na mga doktrina. Nandyan po yung ating procedures sa pagsasagawa ng coordination at nakasaad din po dito yung length of time o haba ng panahon kung saan dapat o gaano katagal dapat ginagawa yan. Nandyan din po ang mga paalala tungkol sa pagtatago ng seguridad ng operasyon. Kung sana ho na-observe lang yan at nasunod at lalo na sa mga susunod na isasagawang operasyon na kakabilangan ng Armed Forces at ng iba pang ahensya, sana ho maiwasan natin uli yung ganitong kaganapan. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po. Si Colonel Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP.